A blessed good evening po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. Dito naman po sa UK, magandang tanghali po sa inyong lahat. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo, pakikinig sa aming gawain, at nawa po ay ang pagpapala at gabay ng ating Panginoon ay sa ating lahat. Let me call Sister Merly po for opening prayer. Diyos na masalangit, makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay, wala na pong iba. Mananatili po kami sa inyo at mananampalataya na walang hanggan. Ah, Panginoon ko, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa binigay niyong pagkakataon na kami muli nagsama-sama na itong araw na linggo. Nawa, pagpalaan niyo po kami lahat at iligtas sa lahat ng oras, sampu ng aming mahal na pamilya, Panginoon. I-bless niyo po kami, Panginoon, ang lahat ng mga tagapagsalita dito, Panginoon, lalo-lalo na po si Brother Albert, na bigyan niyo po siya ng knowledge na lahat ng gusto niyong iparating ay maunawaan namin lahat, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw, ang lahat na aming kinabubuhay, Panginoon. Ah, Nawa, Panginoon, hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na kami humarap sa inyo, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala, sa lahat po ng aming pagkukulang, mula bata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon namin, samahan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito at kami ay handang makinig, Panginoon, at handa namin sundin ang lahat ng inyong iparating sa amin. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran na nito at i-bless niyo sila ng kaligtasan, kalakasan at kagalingan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga nakikinig sa oras na ito. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf
does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po, let me call po Sister Shirley for the inspirational talk. Magandang gabi sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Magandang araw po dito sa ating mga kapatid na nasa UK. At nawa ang pagpagpala ng mahal na Panginoon ay sumaating lahat. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating Diyos, sa ating mga sa aking mga kapatiran sa gawain ito, at ako po ay pinagbigyan ng magandang pagkakataon upang ako po ay maglahat ng aking mga natututuhan sa gawain ito, ang Church of God in Christ Jesus. Ang aking pong ilalahad ngayong tanghaling ito ay kinuha ko po sa Matthew 16 verses 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ukol ang kanyang sarili. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang nawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang nagkamit noon. Ano niya ang pagpapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang sariling buhay? Sapagkat darating na ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, na kasama ang kanyang mga anghel, sa panahong yaoy gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinabi ko sa inyo na may ilan sa inyo dito ang hindi namamatay hanggat di nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari. Sa akin pong pagkaunawa sa talatang ito po ay ating ginagawa na. Pero ang akin pong ipapasasabihin muna sa ngayon ay yung pong buhay ko na wala po ako sa Panginoon. Alam ko na ang aking buhay ay ang aking ginagamit ay ang aking buhay na kalakasan, at ang buhay ko noon ay kulang ako sa paniniwala ng Panginoon. Dahil ako po noon ay talagang kung sabihin nga ngayon ay workaholic. Pero noong araw na yun ay ang Panginoon ay malayo sa aking kaisipan. Totoong ako ay nagsisimba, pero yun ay baliwala lang sa akin dahil ako po ay parang pakitang tao na linggo ay magsisimba. Nagdarasal naman ho ako, pero hindi naman tulad sa ngayong nararanasan ko na talagang nakafocus po ang aking buhay sa Panginoon. Ako po ay maraming mga pagsubok ang dumating sa akin dahil alam kong ito ay makakayanan ko, at sa pamamagitan ng aking determine sa aking buhay ay pang sarili ko lang ang aking inaalsahan, at ang mga bagay na iyon ay nalalampasan ko. Pero ngayon pala,
Ngayon habang ako'y tumatanda at hindi naman po nung malakas pa ang aking katawan. At hanggang sa ngayon, ako po'y nagkaroon ng mabigat na suliranin na ang ibig sabihin po ay talagang dapat nang ako'y makipag-isa sa ating Jesucristo. Kaya ito ang aking kinuhang talata na tayo po ay dapat ay maging isang alagad ng Panginoon upang tayo ay sumunod sa kanyang mga ginagawang mga paniniwala at kautusan. Tayo ay dapat nating limutin ang ating sarili at sundin ang mga gawain mabuti upang tayo ay bigyan ng magandang pangangatawan at ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay dapat nating kalimutan dahil tayo po ay hindi naman tayo pabata at hindi kundi patanda. Ang naghahangad ng mga pasaning ito na tayo ay maraming nakakamta ng maraming problema ay tayo po ay sumunod sa ating Panginoon upang tayo po ay maligtas sa mga bagay-bagay na ang buhay natin ang ay walang idudulot kundi ang mga pagbabaw ay yung mga ating mga persecution ang dumarating. Ngunit napag-alaman ko na ang atin palang gawain ay dapat tayo ay magkaroon ng ang ating buhay ay alay natin sa Panginoon upang ang makamit natin ang mga pagpapala hindi sa mga tao kundi sa ating Panginoon. Ang katumbas po ng ating ginagawa sa ngayon ay ang na buhay na walang hanggan at ito po ay ang ating dapat gawin ay ang magpatuloy tayo sa ating ginagawa upang ang kabayaran ng ating mga nagawang pagkakamali ay maibalik natin sa ating Panginoon. Dahil po sa mga bandang huli at ngayon nga po na sasabi na natin na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya tayo po ay ang ating gawin ay makisama sa ating makipag-isa sa ating Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggat. Ito po ay ating makikita sa ating damdamin, sa ating mga ginagawang kabutihan sa ating kapwa. Ito po ay susundan ko po sa Galatian na 5 verses chapter 5 verses 7. Ito po ang magiging kahinatnan ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Nabanggit po dito na huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, kundi tayo po ay huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numang. Kung anuman ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sa laman ay mag-aani ng kamatayan at nagsisikap naman ng mga bagay tungkol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti ng ating kapwa, lalo na ang mga kapatid sa pananampalataya. Tunay pong para sa akin ay napakahalaga ng talatang ito po. Ang sa ngayon ay ang nasa sa isip ko at ang aking ginagawa ay magkaroon ng magandang kabutihan at sa ating kapwa at lalo sa pamilya, sa mga kapatid sa pananampalataya. At ito po ay nakikita lahat ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng magandang aanihin sa bandang huli dahil ang naghahasik ng mabuti ay mag-aani ng kabutihan at ang buhay na walang hanggan. At kung ikaw naman po ay maghahasik ng ukol sa laman ay mag-aani ito ng kamatayan. Ang kamatayan po dito ay yung ating mga
yung tulad ko ng mga karamdaman, mga problema sa pamilya, ang lahat ng mga nangyayari sa aking buhay. Ito po ipinanindigan kong magsikap upang ako ay magtanim ng kabutihan, upang ako ay mag-ani ng magandang buhay. At ito po ay ang nalalaman ko at nararamdaman ko sa aking buhay, kung ano ang aking tinanim ay siya kung magandang aanihin. At noon po ay talagang sa panahong ito, ako po ay taos-puso akong nagpapasalamat sa gawain ito, sa pag-aaral natin at ang mga panahong iniuukol sa atin ng Panginoon, higit sa lahat sa paglalahad ng magandang balita ni Brother Albert. Ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa Kanya dahil ang tunay na buhay nararamdaman ko dahil sa Kanya, sa tulong ng awa ng ating banal na Espiritu. Ako po ay talagang nagpapasalamat at ako po ay talagang binigyan ng bagong buhay at ito po ay patuloy kong ibibigay ko ang tunay na takbo ng aking buhay at ito po ang aking sa kasalukuyan ito ito po ang aking nararamdaman sa aking buhay. Kaya tayo po ay patuloy sa ating mga ginagawa at ito po ay nakakamtam ko sa kahapon, nakamtam ko kung paano magmahal ang bawat kapatiran sa gawain ito. Kaya ako po ay nagpapasalamat at ang aking pakiramdam sa aking buhay ay parang hindi ako tumatanda kundi pabata at lumalakas ang buhay at ang pananampalataya ko po ay maraming salamat sa gawain ito. At ako po ay maraming nagagawa sa aking mga kapatid, sa ating mga kapwa na nakapaligid sa ating buhay. Kaya patuloy po akong lumalapit at naniniwala sa ating Diyos. Marami pong salamat at papurit parangal at pasasalamat ang aking binabalik sa ating Diyos na buhay. Amen. Ngayon naman po mga kapatid ay ating mapapakinggan si Brother Albert sa kanyang pagpapaliwanag ng inspirational talk ni Sister Shirley. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang araw sa lahat ng nakikinig o nakakakita nitong ating gawain ito ng paglilingkod sa Panginoon. Dalangin ko po na ang banal na espiritu ng kapayapaan at siya maghari sa bawat isa sa atin at sa ating pakikinig ay maramdaman natin ang pagkilos ng Panginoon, ang kanyang himala, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang ibinahagi po ng ating mahal na kapatid doon sa aklat ng Mateo chapter 16 verse 24. Matthew chapter 16 verse 24. Ito po. Na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy
bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ito po ay mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Ayan, ito po. Doon sa 26 po ay aking magsishare ako ng konti. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Alam po ninyo, yung ating katawan ay may dalawang entity. Ang isa ay spiritual at ang isa ay laman o flesh. Actually po, magkalaban ang dalawang ito ayon sa Biblia. Ang sinasabi po ng Panginoong talikdan ang ating sarili ay yung mga gawa ng laman. Kung babasahin po natin, ganito po ang pangyayari dito po sa aklat ng Galatia. Nasaan ba yung Galatia? Galatia chapter 5. Ito po, dito po sa aklat ng Galatia ay sa verse 17, ito po sinasabi, chapter 5, verse 17. Sapagat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Alam po ninyo ang pinatatalikdan sa atin ng Panginoon kung gusto mong maging disipulo o alagad na ating Panginoon, ay ito pong gawa ng laman. Yung ating mga makamundong hangarin sa buhay, marami pong mga tukso sa ating laman. Ang isa po ay pera, yan, karangalan, kayamanan, yan po. At kailangan pong kung gusto nating sumunod sa ating Panginoon Jesucristo at maging alagad niya, ay kailangan pong limutin natin ang mga bagay na ito at ang ating unahin ay yung mga bagay na espiritual. Kaya nga po sa isang Kristiyano, ang payo ni Saint Paul ay ituon natin ang isipan sa dakong itaas. Hindi purong nasa sa baba, kasi yung nasa sa baba ay puro mga makamundo yung nasa baba. Kaya sabi niya rito sa aklat ng Colossus chapter 3, ayan chapter 3 verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nangasa itaas. Dapat po sa mga spiritual na bagay tayo nakatuon. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So ang paglaban po pala dito sa ating mga tukso ng laman ay pagtutuon ng ating isipan ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang ibig sabihin po mga kapatid, mga bagay na nasa itaas
tungkol sa itaas, yung kanyang mga katuruan, yung kanyang mga aral, kasi ang aral po ng Panginoon spiritual. Dito po sa aklat ng Juan, sa aklat po ng Juan, sa kapitulo 6, versikulo 66, 66 yan, 63. Ito po sinasabi. Kalayo pala to. 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So yung po palang Ebanghelyo ni Kristo, yung mga iniaaral sa atin, yan po lahat ay spiritual. At upang tayo ang maghari sa atin, ay yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristong spiritual, kailangan po ang ating isipan laging nakatuon sa itaas. Ang pagtutuon po ng ating kaisipan sa itaas ay sa pamamagitan ng pagninilay sa kanyang banal na salita. Kaya nga, para matuon yung ating isipan sa itaas, binasa ni Brother Randy yung Psalm chapter 1, verses 1 to 6. Na kailangan ang maging laman ng ating isipan sa araw-araw at ang ating pagninilayan ay ang kanyang mga banal na salita. Yan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang mga salita po ng ating Panginoon Jesucristo, spiritual. Kumbaga man merong mga paghahambing sa mga bagay na material, yan po ay upang maabot ng ating kaisipan ang kanyang ninanais na ipaunawa sa bawat isa sa atin. So balikan po uli natin yung binasa ni Sister Shirley, Matthew chapter 16, from verse 24. From verse 24, ito po sinasabi, na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Alam po ninyo, ang pagsunod kay Kristo ay paglakad ng pasalungat sa gusto ng ating laman. Paglakad ng pahiwalay sa hilig ng ating laman. Yan po yung pagtalikdan sa ating sarili. Kasi po, oras na ikaw ay sumusunod kay Kristo, ay mawawala sa iyo yung mga bagay na makamundo eh. Kasi unti-unti, dinadivert ng Panginoon ang ating isipan. Ang dating isipan nating lagi nasa sa isip ay pera, pagpapayaman, o di kaya mga bisyo, ay yan po'y binabago o dinadivert ng mga salita ng Diyos. Katunayan po, yan ang layunin natin dito sa Church of God in Christ Jesus. Tayo po ay merong misyon. At ang ating pong misyon mula sa mga makamundong bagay na ito na nakapaligid sa ating kapwa ay ma-divert natin ang kanilang isipan sa isang bagay na mahalaga at spiritual. Basahin po natin sa Aklat ng Gawa, chapter 26, verse 18. Ang sabi po ay ganito sa verse 18. 26, verse 18. Ito po ang ating misyon dito. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mga balik sa ilaw. Ay sino po ba ang ilaw? Kundi ating Panginoon Jesucristo. Upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana
sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So malinaw po, ito yung ating misyon upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y balik sa ilaw. Ang ilaw pong binabanggit dito, hindi literal na ilaw. Kagaya po na sinabi ko, yung mga salita ng Diyos ay spiritual. John chapter 6 verse 63. Ang ilaw po, wala pong iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Babasahin ko po sa inyo. Sa aklat po ng Juan chapter 8 verse 12. Ayan. 1 chapter 8 verse 12. Ito po sinasabi. Muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ay ano po ba yung ilaw na dala ni Kristo? Siguro po nakikita ninyo yung logo ng Church of God in Christ Jesus. 119 verse 105 ng Psalm. Ang iyong mga salita ay tanglaw sa aking landas at ilaw sa aking mga paa. So ang ilaw pong dala ng ating Panginoon Jesucristo ay walang iba kundi ang kanyang mga salita, ang kanyang ebanghelyo na kayang makapagligtas ng ating mga kaluluwa. Basahin po natin sa aklat ng Roma chapter 1 verse 16. Ayan. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So makikita po natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay ilaw. At ang kanyang dala ay ilaw. At ang ilaw ay ang ebanghelyo ng kaligtasan. At ito nga ang sinasabi sa Roma chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit ano po ba yung ebanghelyo? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So malinaw po na ang ebanghelyo na ating pinag-aaralan at pinagninilayan every Sunday ay may kapangyarihang magligtas. Ano po ililigtas sa atin? Physically, ililigtas tayo, lalo na po spiritually na ililigtas tayo ng ebanghelyo ni Kristo. Katunayan, ang buhay talaga ng Kristiyano, hindi tayo makakaiwas sa persecution. Kahit naman tayo wala sa Panginoon, kuminsan nakakaranas tayo ng mga persecution. Pero, ang sabi nga, ang nagnanais na maging alagad ko ay talikdan o limutin ang kanyang sarili. Yung ating mga personal na dating nauuna sa ating buhay, gagawin na lang nating pangalawa. At ang iuuna natin ay ang ipag-iibanghelyo ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila po ng ating pag-iibanghelyo, huwag kayong magugulat kasi meron ding mga persecution na magaganap sa ating buhay. Kagaya po na sinasabi rito sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ito po sinasabi. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. So, kung ating pong choice ay ang maglingkod sa Panginoon, hindi po tayo makakaiwas sa pag-uusig.
Bakit po? Ay kasi po sa daan ng landas ng pananampalataya ay laging merong kokontra, my dear brothers and sisters. Basahin ko po sa inyo ang mga kokontra. Ito po sa aklat ng Lucas. May mga kokontra, kaya nga po may persecution. Ayan. Ito po, mga kokontra. May mga kokontra po eh. Ito po. Ang sabi po rito sa aklat ng Mateo 10:34, kaya ko po sinasabing may mga persecution ng pagsunod kay Kristo, meron pong pangyaring ganito. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling sambahayan. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So my dear brothers and sisters, talagang meron pa ng persecution. Ang sabi rito sa 34, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Ay di ba ang sabi ni Kristo, hatid niya sa kanya mga apostoles doon sa John chapter 14 verse 26, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Dala po ni Kristo ang kapayapaan, pero bakit naman siya nagsasalita rito? Na huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. So, para pong merong kontradiksyon sa dalawang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi po kontradiksyon yun. Yun po ay dapat po ang medyo malalim-lalim na pagkaunawa sa salitang ito ng Diyos. Bakit po kung ating uunawain? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ito po bang tabak na ito, literal na tabak? Kagaya po na nasabi ko sa inyo, ang ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang mga salita ay espiritu at buhay. At ang kanyang mga salita ay espiritu. So ito pong tabak na ito ay spiritual sword. Hindi po ito literal na espada. Ito po'y tabak na spiritual. Ano po ba yung tabak na ito na dala-dala ng Panginoon Jesucristo na kapag tinaglay natin ang tabak na ito, magkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan mismo sa loob ng ating pamilya. Nasabi niya, pag-aalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyenang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling sambahayan. Bakit po? Dahil po sa dala ay tabak. Ano po ba yung tabak? Basahin po natin. Ito po, kagaya ng sabi ko, hindi literal na tabak. Ito po yung nasa aklat ng Efeso chapter 6 verse 17.
ito po sinasabi kung ano po yung tabak na dala ni Kristo sa Matthew 10 verse 34. Ang sabi po rito sa Efeso o Ephesians chapter 6 verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu. Na ano po itong tabak na ito? Na siyang salita ng Diyos. So yung binabanggit po ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 10:34 ay hindi literal na tabak na siyang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng alitan sa loob ng ating mga pamilya. Ito po, 34, balik uli. Binubuklag ko po uli ang Biblia. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi tabak. Ang tabak po ay walang iba kundi salita ng Diyos. Bakit po magkakaroon ng problema sa isang sambahayan? Dahil po sa tabak na ito na ebanghelyo ni Kristo. Kapag ka po ang ina o ang ama ng tahanan ay tinanggap ang salita ng ating Panginoon Jesucristo, which is the tabak, at hindi tinanggap ng kanyang anak ang aral ng ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. Kung ang isa namang anak ay tinanggap ang lahat ng mga salita ng ating Panginoon Jesucristo at hindi naman tinanggap ng kanyang magulang ang salita ng ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon po ng hidwaan o hindi pagkakaintindihan sa loob ng isang sambayan. Ang pagkakaiba-iba po ng paniniwala ng tao ay isa ring dahilan upang ang isang sambahayan ay hindi magkaroon ng pagkakaunawaan. Tayo po rito sa Church of God in Christ Jesus, lagi nating tataglayin ang tabak ni Kristo. Leonardo. At ano po ba yung tabak ni Kristo? Ano po ba ang tabak ni Kristo? Yun nga pong salita ng Diyos. Kaya humanda kayo, my dear brothers and sisters. Talaga pong nidadaan ng mga persecution. Kagaya po ng sinabi ko sa iyo sa Matthew chapter 3 verse 12. Ayan po, Matthew chapter 6 verse 12. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. So meron pong mga pag-uusig na darating. Tandaan po natin, si St. Paul, bago po siya tinawag ng ating Panginoon Jesucristo, ay mag-uusig ng mga Kristiyano. At ang kanya pong pag-uusig ay matindi. Basahin po natin kung paano niya pinag-uusig ang mga Kristiyano ng kanyang kapanahunan. 1 Timothy chapter 1 verse 13 and the following. Ang sabi po ni St. Paul, bagaman ang una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may, kita po, inaamin niya rito, mapag-usig siya sa mga Kristiyano. Kaya nga po tama yung nakalagay sa 2 Timothy 3:12. Na tayong sumusunod kay Kristo Jesus ay humanda sa pag-uusig. Kumisan nga po yung anak natin. Kaya nga po yung mga kasambahay natin, dapat kaisa natin sa pananampalataya. Maaari sasabihin mahirap. Madali po yun. Ipakita natin ang ating mabubuting gawa na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo at aanihin natin. Sabi nga ni Sister Shirley, doon sa kanyang binasa, ay huwag tayong tawag dito kung ano ating inihasik, siya nating aanihin. Aanihin natin sa katapusan ng mundo during the Judgment Day at aanihin na rin natin ang bunga ng ating pagsunod sa pamamagitan ng magandang halimbawa sa ating mga kasambahay sa pamilya.
maaakay natin sila na palapit kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ating mabubuting mga gawa. So my dear brothers and sisters, ang gawa at pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo ay isang malakas na kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo upang maghatid ng maraming kaluluwa mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan at ilaw ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, kita po natin, naging mag-uusig si St. Paul. Ibig sabihin, talagang may persecution sa pagsunod kay Kristo. Tingnan po natin yung naganap naman doon sa kay John the Baptist, kung ano naman persecution ang inabot niya. Dito po sa aklat ng Mateo chapter 14, verse 2, ito po mga persecution na sinabi ni sinapit ni Juan Bautista. Ito sabi sa Matthew 14, at sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod, ito'y si Juan Bautista, siya'y muling nagbangon sa mga patay, kaya kapangyarihang ito'y nagsisigawa sa kanya. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid, sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na ariin mo siya, at nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan, sapagkat siya'y kanilang ibinibilang na propeta. Datapwat nang dumating ang araw ng kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw sa gitna niyang anak na babae ni Herodias, at kinalugdan ni Herodes. Dahil dito'y kanyang ipinangakong may sumpa na sa kanya'y ibibigay ang anumang hingin niya. At siya na inudyukan ng kanyang ina ay nagsabi, ibigay mo sa akin dito na nasa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista at namanglaw ang hari. Datapwat dahil sa kanyang sumpa at sa nangakaupong kasalon niya sa dulang, ay ipinag-utos niyang ibigay na sa kanya, at nag-utos siyang pugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. So ito po yung masakit na sinapit ni Juan Bautista dahil sa kanyang pagsunod sa Ebanghelyo ng pagtutuwid ng mali na nasa kanyang harapan. So my dear brothers and sisters, talaga pong mayroong persecution sa buhay ng isang sumusunod kay Kristo. Tingnan po natin na naganap sa ating Panginoon Jesucristo kung bakit siya'y ipinako sa krus. Dahil po sa kanyang pagtutuwid sa mga maling ginagawa ng lahat ng mga tao noong kanyang kapanahunan. Dahil dito'y kinapuotan siya dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Amang nasa sa langit. Sa ating kapanahunan, my dear brothers and sisters, meron din tayo mga persecution. Pero hindi kasing bigat ng pinagdaanan ng mga apostoles at ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ipinadala na niya ang banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa bawat isa sa atin. So, meron pong mga ipinadadalang tulong ang Panginoon na sa gitna ng mga persecution at pagsubok na dumarating sa ating buhay ay mayroong biyaya o grasya na siyang tumutulong sa bawat isang nagnanais na sumunod sa kanyang banal na kalooban. Nagpapadala po siya ng anghel sa bawat isa sa atin. Iniaadya tayo. Ito po sabi sa aklat ng Awit 34. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot na nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang siya. Marami pong suporta
sa isang tunay na umiibig at natatakot na labagin ang utos ng Panginoon, ang kanyang mga anghel. At higit sa lahat, siya ay nagpapadala ng banal na Espiritu na siyang umaaliw sa atin sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Lagi nating tatandaan, ang ating pakikipaglaban sa daigdig na ito ay hindi laman at dugo. Ang kalaban ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ay hindi laman at dugo. Basahin po natin sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 10. Ito po sinasabi. Efeso chapter 6, verse 10. Verse 12 po yata yun. Sapagkat ang ating pakikibakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol na espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Sa ating pong pakikiharap sa ating mga mahal sa buhay na hindi kumikilala sa ating pinaniniwalaang ebanghelyo, ang ating pong kalaban ay ang hindi laman at dugo. Patuloy nating mamahalin ang ating mga magulang, ang ating mga anak, sapagkat ito po ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano po yung ating kinapupuutan at hindi ayaw sa kanila, ay ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos at mga bagay na masama. Ang pag-ibig ng Diyos ang pag-ibig sa magulang, sa anak, sa asawa, at sa lahat ng tao, maging sa kaaway, ay utos ng Panginoon. Ngunit ang pag-ibig na yan ay hindi dapat nahihigit sa ating pag-ibig sa Diyos. Pangunahin po ang pag-ibig sa Diyos at ang ikalaway pag-ibig sa ating magulang, pag-ibig sa ating anak, pag-ibig sa ating kapwa at maging pag-ibig sa ating kaaway. Ito po ay mga pangunahing utos ng ating Panginoon. Ngunit sa ibabaw ng lahat ng mga utos na ito, nangunguna na ang dapat nating ibigin ng higit sa lahat ay ang ating Ama sa Langit at ang ating Panginoong Hesukristo. Nakita po natin yung katatagan ng pananampalataya ni Sister Shirley kung paano dumarating ang mga pagsubok sa kanyang buhay. At ang lahat na ito ay napagtagumpayan niya at patuloy na napapagtagumpayan dahil sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Maganda po yung kanyang binasa sa Galatia chapter 5 verse 7. Ang sabi po niya ay ganito. Galatia ba yun? Galatia chapter 5. Hindi. Pero ano nga ba yun? Galatia ayan po ang kanyang ibinahagi sa atin. Kailangan huwag tayong maghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat aanihin natin ang lahat ng ating mga ginawang mabuti, my dear brothers and sisters. So, yan po yung mga bagay na ginawa ng ating kapatid. Patuloy siyang gumagawa ng mabuti, lalo na po sa kanyang sambahayan, sa Pilipinas at sa kanyang pamilya rito sa kanyang anak at sa kanyang manugang at mga apo. Ang bilin po ng Panginoon, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Bakit po? Sapagkat sa takdang panahon, aanihin nating lahat
ang ginagawa nating mabuti sa ating kapwa. Lagi po nating tatandaan, sa langit mayroon 2 aklat. Isang aklat na gagamitin na panghatol sa lahat ng ating nagawang pagkakamali at pagkakasala. Aklat na binabasa natin tuwing linggo. Aklat na mula sa Genesis hanggang Apokalipsis. Ngunit mayroon pa rin isang natatanging aklat na kung saan araw-araw ay inire-record natin ang lahat ng ating mabubuting ginagawa. Yan po ay nakalagay sa aklat ng Apokalipsis chapter 20 verse 10 o verse 12. Chapter 20 verse 12. Ito po sinasabi. At nakita ko mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So, habang tayo nabubuhay, gumawa tayo ng mga bagay na mabuti. At sabi nga, aanihin natin lahat ito sa takdang panahon. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay aanihin nating lahat ito. So, yan po ang isang napakagandang payo sa atin ng banal na kasulatan. Maaring ang iba sa atin nang hihinawa ng tumulong sa ating mga mahal sa buhay dahil kung minsan hindi tayo ginagantihan. Pero mas masarap po mga kapatid ang gumagawa ng mabuti na hindi ka nila magantihan. Sapagat ang Diyos ang gaganti sa lahat ng ating mga ginagawang mabuti sa ating kapwa. Kung tayo man ay nalamangan sa maraming pagkakataon ng ating buhay, kung tayo man ay napagsamantalahan dahil sa ating kabutihan, as long as na ginagawa natin ang kabutihan ito, dahil sa ating pagsunod at sa pag-ibig sa Panginoon, ang lahat po ng mga bagay na yan ay mayroong kabayaran. So my dear brothers and sisters, sa ating paglalakbay na ito sa landas ng ating pananampalataya, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong magsasawa o manghihinawa o manlulupaypay man sa ating mga ginagawang kabutihang ito sa ating kapwa. Magpatuloy tayo sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Nawa ang pag-ibig ng Panginoon at ang patnubay ng banal na Espiritu Santo ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. In Jesus' name, Amen.
it fills my days, leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life as an offering. Take me higher, draw me deeper. I'll give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you for all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, your storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life as an offering. Take me higher, draw me deeper. I'll give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I'll give all to be with you. Yes, Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito, Lord, na kami po ay muling nagkasama-sama, Lord, upang kayo po ay sambahin at pasalamatan, Lord. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga kapatiran, Lord, na nakadalo ngayong araw na ito, at gayon din po sa lahat ng mga hindi nakadalo, Lord, naway ingatan niyo po sila palagi, gabayan, Lord, at patnubayan. Lord, maraming maraming salamat po sa isang buong linggo na pag-iingat niyo po sa amin, paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal. Gayon din po sa aming mga pamilya, Lord. Lord, salamat po sa lahat ng mga blessings na aming mga natatamasa, Lord, mula sa inyo. Salamat po, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid, Lord, na inyo pong mga ginamit upang kayo po ay sambahin at papurihan. Gayon din po, Lord, lalong-lalo na po sa buhay ni Brother Albert, Lord, na siya po ninyong ginagamit
upang makapag-share po ng inyong mga banal na salita. Lord, maraming salamat po sa mga banal na salita na amin pong napakinggan ngayong araw na ito. Naway ito po ay magrema sa aming mga puso at isipan at magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord, kayo po palagi ang manguna sa mga buhay namin, Lord, upang makayanan po namin ang lahat ng mga persecutions, Lord, na uh, aming mga nararanasan, Lord. Lahat po, Lord, ng mga pagsubok na aming nararanasan, Lord, alam po namin na ito po ay hindi nyo ipinagkakaloob sa amin, na alam po ninyong hindi namin ito makakayanan. Lord, ang mga pagsubok po na ito, Lord, ay ipinagpapasalamat po namin sa inyo dahil ito po ang nagiging daan upang mas lalo po kaming kumapit sa aming paniniwala sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord. Um, sa lahat-lahat, naway pakaingatan niyo po kami. Patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan at yakapin ng pagmamahal, Lord, at kayo po ang palaging manguna sa buhay namin. Ingatan niyo po ang aming mga kapatid, Lord, na hindi po nakadalo sa sa service na ito, Lord. Gayon din po, Lord, ingatan niyo po ang aming mga pamilya, Lord, sa Pilipinas at lahat po ng dumadanas ngayon ng sakit, Lord. Hindi po maiksi ang inyong mga kamay upang maabot po sila at pagalingin. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa isang linggo po. May God bless us all. Amen.